Ayan, sige. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, pagpasensyahan niyo na ang inyong kumare. Ayan, at na-late po ng 5 minutes sa kanyang pagla-live. Pero sige. Okay, paki-invite na po ng ating mga best friends. Ayan, paki-mention na po ng ating mga friends dahil okay, magsisimula na po tayo after 2 minutes. Ayan, sige, tulungan niyo akong ibigay, i-share ang ating live ngayong gabi at isend po sa ating GC. Ayan, sige, babalik ako after 1 minute. Okay? Okay, habang may inaayos ako here, ayan, paki-comment po ng kanilang pangalan at kung saan sila ngayong gabi. Ayan, sige, para ating ma-shoutout po mamaya. Okay. Ayan, umpisahan natin ang ating pag-shout out. Ayan, sige, shout out po kay Sir Nicolo. Ayan, hello po kay Sir Lawrence Cedinho. Ayan, watching from Sorsogon, super ulan. Pero ayan, lumalaban pa rin itong si Sir Lawrence. Ayan, that's the spirit po. Shout out din po kay Ma'am Angeline Navora, kay Ma'am Canezo, kay Ma'am Dalicano Resolin from Samar, kay Ma'am Mesayril from Quezon Province. Ayan, at kay Ma'am Charmaine from Isabela. Ayan, sige. Ayan, nag-comment din. Shout out din po itong kay Sir Romel Ansok, Sir Bensot Luna from Lanao del Sur, kay Ma'am Irma Edaga, kay Mac Brian from Samar, at kay Sir Rachel na nagpapa-add sa GC. Ayan, sige, mamaya po i-add po tayo sa GC. Okay, anyways, mga anak ko, ayan, medyo may utang pala ako sa inyo kasi hindi ko po na-upload yung PPT last time. Pero sige, mamay, ibibigay ko po ito. Ayan, medyo nakalimutan ko. Ngayon ko lang natandaan, hindi ko pa pala siya naibigay. Ayan, hello rin po kay Ma'am Marian. Ayan, good evening. Watching from Nueva Ecija. Ayan, so ngayong gabi po ang ating tatalakayin po is governance, law, and politics. Ating tatalakayin po is governance, law, and politics. So, na-discuss na natin yung ibang mga subjects. Okay, meron tayong beach history, nakadalawa po tayo dyan. Okay, nakadalawang topics na po tayo dyan noong May 31 at uploaded na po yan sa ating private GC. Okay, itong Asian at World History, tapos na din tayo dyan. Okay, June 7 at June 8. Ayan, yung geography, tapos na po tayo. Yan yung last. Okay, at yung social-cultural anthropology, meron tayong 55 items if I'm not mistaken. Na to be uploaded ngayong gabi po sa ating private GC. So ngayong gabi, ayan, i-divide po natin ang aking class. Okay, supposed to be ayan, start tayo kahapon, pero hindi tayo nakapag-live kahapon, kaya ngayon at bukas po ang ating live. Ayan, sige. Okay, so ngayong gabi ang ating tatalakayin po is 25 items at 25 items din po. Okay, bukas ng gabi. Okay, last one, shout out po kay Sir Lawrence from Pogi Island, Quezon Province. Ganda naman ang pangalan ng island ninyo, sir. At kay Ma'am Medi Valenzuela from Binangonan, Rizal. Ayan, sige, hindi na tayo magpapatagal pa. Diretso na po tayo sa ating session. Magkakaroon po tayo ng 25 items ngayong gabi.
Okay, kapag ipe-present ko na po ang mga question, all you have to do is just comment your answer below. Okay, paki-comment lang po ng inyong answer at ayan, i-check ko po kung tama ang sagot ng lahat. Okay, small explanation lang ang ating gagawin. Pero kapag nakikita natin medyo may pagka-fruit salad ang sagot ng everybody, and that's the time po na magbibigay tayo ng pangmalakasang rasyonale. Ayan, ayan, ayan. Sige, hindi na tayo magpapatagal pa, diretso na po tayo sa number 1. Okay, before magsimula sa number 1, okay, nice ko lang paalalahanan ang lahat na we only have 86 days. Ayan, at okay, andyan na po tayo sa araw na this major. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 1. While a functioning government and sovereignty are important features, which of the following is not considered one of the 4 indispensable elements that define a state's legal existence under international law? A. Government. B. Sovereignty. C. Territory. Or letter D. Wealth. Ayan. Sige, magbibigay tayo ng 10 seconds para sagutan ito. Ayan, nakikita ko po na medyo okay naman po. Okay, okay po ang pasok ng number 1 kasi hindi po sila nadadala okay, ng ating tanong. Okay, dahil na-gets po nila kahit masyadong mahaba ang tinatanong, alam po nila na ayan, pinagtitripan lang sila ng tanong na yan dahil ang point talaga ng tanong, ano daw po ang hindi okay, belong dito. Kasi ang lahat po ang nang tinatanong ay element of the state. Ulitin ko, ang lahat ng tinatanong dyan ay elements of the state. Okay? Very good, very good po. Ang sagot po natin is wealth po. Kasi kapag sinasabi nating element of the state, meron po yung tayong 4. Ulitin ko, meron po tayong 4. Kapag element of the state, meron tayong territory, government, people, at sovereignty. So itong 4 na to, ito po ang kinakailangan para masabing state po. Okay, ang isang place. Ayan, ulitin ko, meron tayong territory, yung lugar talaga, yung geographical position, ayan, hindi po matatawag na isang bansa ang isang bansa kapag wala itong lupain, wala itong territory. Next po, government, yung pamamahala. Very good po. Ayan. Ayan, shout out po kay Sir Ino. Okay, na nasa abroad, LPT na po siya sa recent na SPLE. Congratulations po. Ayan, sige, proceed tayo dito sa government. Hindi po matatawag na isang bansa. Siyempre, kapag walang namamahala dito, walang rules, walang regulations, walang batas, walang government, hindi yan matatawag na state. Next po, merong tayong people. Kapag sinabi nating people, ito na po yung taong bayan, tayo as a whole. Hindi po matatawag na state kapag wala namang tao. Sino ang makikinabang sa state na yan, di ba? At last one, meron tayong sovereignty. Freedom from external control. Okay, for short, hindi na tayo kinokontrol ng ibang bansa. May sarili na tayong freedom. Okay, na kontrolin ang sarili nating pamahalaan, kontrolin ang sarili nating bayan. Sovereignty po ito. So ulitin ko, kapag elements of the state, meron tayong territory, government, people, at sovereignty. Very good, very good, very good po tayo sa number 1. Ngayong alam na po natin ito, proceed po tayo sa number 2. If the state needs to construct a highway and must use land owned by private individuals, which of the following powers is being exercised? Assuming the owners are paid just compensation. Magbibigay po ako ng 10 seconds para sagutan ito.
Okay, sabi nila ano daw po ang ating keyword? Ano daw ang keyword natin? Yes, very good po. Very good po. Ang ating keyword po is just compensation. May bayad. Okay? Just compensation, may bayad. Ano kayang sagot natin dito? Is it taxation? Is it police power? Is it eminent domain? Or executive privilege? Okay, syempre, hindi natin gagawing sagot itong si executive privilege kasi hindi naman yan inherent power of the state. Kasi ang taxation, okay, ang police power, ang eminent domain, inherent power of the state po yan. Ulitin ko, taxation, police power, eminent domain, inherent power of the state po yan. Pero isa-isahin natin yan siya. Okay, isa-isahin natin yan siya. Kapag sinabi nating police power, this refers to the power of the state to regulate behavior for public welfare. Next, it ensures health, safety, morals, and general well-being. Example. Okay, example. Okay, nagkaroon po ng barilan. Okay, parang may rido dyan sa inyong place. So may rido dyan sa inyong place. Okay, nagbigay po, ng announcement ang inyong lokal na pamahalaan na kapag 10 p.m. onwards, wala nang lalabas ng bahay. Ang ginamit po nila that time is police power. Kasi gumawa sila ng batas, ginamit nilang kapangyarihan, para ma-regulate po ang behavior. Okay, para makontrol po at, okay, mapa-ensure po na maging safety po ang taong bayan. 10 p.m. onwards. Ayan, yan po ang ibig sabihin ng police power. Next, another example ng police power po, is example, may isang malaking punong kahoy sa tabi ng daan. At ang punong kahoy na ito ay, yes po, ang punong kahong ito ay nahuhulog na po ang branches niya. Nahulog ng branches niya to the point na parang marami nang nasasaktan na taong bayan. So gagamitin na naman po ni gobyerno itong police power na kahit bawal ang mag-cut ng tree, ay pwede na itong, alis-alisan ng branches. Kasi nga, nakakasira na ito ng safety ng taong bayan. Ulitin ko, police power, ginagamit yan for public health, public safety, and general well-being. Next po, meron tayong power of eminent domain at power of taxation. Uunahin na natin tong taxation. Kapag sinabi po nating taxation, ito po yung kapangyarihan ng state na kumuha po, okay, ng charge of burden. For short, pwede silang mag-collect. Pwede pong kumolect ng revenue. Okay? At compulsory ito at ginagawa ito sa kung paano ito makikita sa batas. As a matter of fact, hindi ko na pa-explain ang taxation. Alam na natin yan na buwis iyan. Next tayo, meron tayong eminent domain. Kapag sinasabi nating eminent domain, ito po ay pumapatungkol sa kapangyarihan, okay, na pwede mong kunin ang private property for public use. Pero nangangailangan po ito ng bayad. Okay? Okay? Tandaan nyo po, paminsan hindi nakikita ang eminent domain, makikita nyo po siya as expropriation. Magbibigay tayo ng example para mas lalo nyong maintindihan. Ako po, ay ang mayor ng isang municipality, ang mayor ng isang city. At nakikita ko yung daan medyo maliit at hindi na po nakakadaan yung mga transportations, yung mga vehicles rather. So ang ginawa ko, gagawa tayo ng road widening. At sa road widening na gagawin ko, sa road widening na gagawin ko, ang mga bahay, okay, sa tabi ng road po, ay maaapektuhan. Ulitin ko, maaapektuhan po ang road, ang mga bahay. So, it means, magagalit sila, pero hindi sila, wala silang karapatang magalit kasi nga, ginagamit ko po ang power of the eminent domain. Babayaran ko po ang lupa na kinuha, okay, na kinuha ko para magawa ko ang road na yan. Ulitin natin, ang tawag dyan, power of eminent domain. So, balik tayo sa question number 2. If the state needs to construct a highway and must use land owned by private individuals, which of the following power is being exercised? So, it means nagbayad. So, ano ulit ang sagot natin? Hindi po executive privilege, hindi po taxation kasi wala namang buwis dyan, at malamang sa malamang hindi po police power kasi wala naman pong regulation na ibinigay dyan. Kaya ang sagot natin is, very good po, letter
Letter C. Ayun, next proceed po tayo dito. Ayan, sa number 3. A system in which small elite groups exercises control, often based on wealth, social class, or family ties, rather than through open election, is best described as what form of government? A. Monarchy. B. Oligarchy. C. Democracy. Or D. Anarchy. Ayan, sige. Babalik po tayo after 15 seconds. Ayan, sige. Nakikita ko po na medyo, ayan, na-stress ang taong bayan dahil may nakita akong sumagot ng letter A. May nakita din akong sumagot ng letter B. Ayan, pero wala pa akong nakikitang sumasagot ng letter C at letter D. Okay? Puro letter A at letter B po tayo. Ayan, puro letter A at letter B. So, explain po natin. A system in which a small elite group exercises control, often based on wealth, social class, or family ties. Okay, rather than though open elections is best described as what form of government. Ang ating keyword po dito, ang ating keyword po dito is small, okay, small group or small elite group. It means magpapamilya lang, konti lang sila, few lang po. Ayan. So, una nating alisin dyan is anarchy. Kasi kapag sinabi nating anarchy, walang gobyerno. Okay? Walang namamahala. So, meron tayong letter A, letter B, at letter C. Next po, ayan. Yung letter C, aalisin natin, democracy. Kasi nga, hindi sila gumamit ng eleksyon. Kaya alisin si letter C. So, meron na lang tayong letter A at letter B. Balik tayo sa tanong. Ang namamahala, small elite group. Okay? Hindi naman po sinabi dyan na ang namamahala is yung, okay, hari at reyna. So, hindi po magiging letter A ang sagot. Hindi po magiging letter A ang sagot kasi wala naman pong hari at reyna at naipapa sa true blood. Okay, wala po. Kaya ang sagot natin is oligarchy. Ulitin ko po, ang sagot natin is what? Oligarchy po. Okay? So, para mas lalo nating maintindihan, okay, nag-ready tayo ng number 4 na kung saan parang same lang po ang question. Okay? Types of government pa rin. Okay? Sa number 4, basahin natin. In a government where the citizens directly elect the head of state who is not accountable to the legislature for day-to-day governance, which form is most accurately described? A. Presidential. B. Parliamentary. C. Monarchical. Or letter D. Theocratic. Ayan, sige, magbibigay ako ng 15 seconds para intindihin at sagutin ito. Ayan, sige, while answering po, ayan, pakishare po ng ating live. Ayan, sige, basahin natin na the government where the citizen directly elect the head of the state. It means nagaboto. Alis na agad si monarchical kasi nga walang boto-boto dyan ng reyna. Who is not accountable to the legislature for day-to-day government, which form is most accurately described as, ayan, very good po ang sagot natin is presidential po. Kasi kapag sinabi natin theocratic po, ito po yung type of government na kung saan ang kanilang leader po, ayan, ay malapit sa Diyos.
Okay, theocratic government po. Ang example nito is Vatican. Ulitin ko. Ang example po, ayan, ang theocratic government po is Vatican. Next tayo, monarchical government. Ito po yung type of government na kung saan hari at reyna. Pero, ayan, always nating tandaan, kapag monarchy po, nade-divide yan into two. Okay, nade-divide yan into two. Meron tayong absolute monarchy at constitutional monarchy. Kapag sinabi nating absolute monarchy, ang lahat ng galing sa bibig ni reyna or ni hari, yan po ang batas. Pero kapag sinabi natin na constitutional monarchy, kahit na sila ang hari, kahit na sila po ang hari, sinecheck pa rin nila, kung ano yung nakasulat sa constitution. At yun ang ginagawa nila, as basis para sa kanilang everyday. Yes po, very good. Ayan, sige. Meron tayong parliamentary. Kapag sinabi naman natin parliamentary, nag-join po. Ayan, nag-fusion po. Nag-fusion po itong sino? Si executive branch at si legislative branch. Ayan, therefore wala pong senator kasi nag-fusion na siya. Diretso na siya sa executive branch. At last one, presidential, dahil yan po ang ating sagot. Ayan, sige. Mag-proceed tayo sa number 5. Ang sagot pa natin dito is presidential. Number 5, which form of government combines executive and legislative power? Kasi explain ko lang, into one branch, typically resulting in the head of government being chosen from the legislative body itself. A, presidential. B, parliamentary. C, communist. Or D, federal. Ayan, sige. Magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito. Paki-comment lang po ng kanilang mga sagot. Ayan, sige, I assume, nakakasagot na sila. Ayan, i-check natin. Okay, ang sagot po nila is purely letter B. Ayan, very good po, dahil na-explain ko rin naman talaga. Na-explain ko na po ang ano ba yan? Ang tanong na ito. Okay, which form of government combines executive and legislative power into one branch? And ito ay nangyari during Marcos regime, typically resulting in the head of government being chosen from the legislative body itself. Okay? Unang-una sa lahat, hindi po natin dapat piliin itong si communist. Ulitin ko, hindi po natin dapat pipiliin itong si communist. Kasi kapag sinasabi natin communist, ano ito? Okay, ang lahat po ng ari-arian ay pagmamay-ari po ng gobyerno. Therefore, no private property kapag communism. Sino ang father of communism? Karl Marx po. Okay? Presidential, yes po, ayan, may presidente na hinahalal ng taong bayan. Next one, meron tayong parliamentary, ayan, at federal. Okay? Kapag sinabi po nating federalism, okay, naririnig ako? Okay, am I audible? Ayan, naririnig daw tayo. Kapag sinabi nating federalism, ito ay pumapatungkol sa isang sistema ng government, okay? Type of government where power is divided between a national and regional government. It means, ayan, ang pera, okay, ang pamamahala ay na-divide po into national at regional. So it means ang pera po ay hindi po control talaga ng central government. Ang pamamahala is hindi talaga control ng central government kasi may say na po ang provincial government dito. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng federalism. At gusto yan gagawin dito sa Pilipinas.
Gusto yan gawin dito sa Pilipinas. Okay, ni Rodrigo Duterte. Sana daw po, ayan, federalism na po para hindi na lang daw po hawak ng nasa itaas ang lahat ng pera. Okay? At yung bawat region or bawat state na lang po, umiikot na daw po dyan yung pera. Katulad ng USA, federal po yan sila. Okay? Ang sagot po dito is parliamentary. Kasi, ayan, very good po. Sabi ni Sir John Clyde Domingo, parliamentary, which is the sagot dito. Okay, nag-fusion na po. Nag-mix na po si executive at si legislative. Okay, very good, very good. Ayan, sige, next na tayo. Proceed tayo sa number. Okay, okay, wala na palang number 6. Ayan, explanation na pala agad ng mga types of government. So number 1, meron tayong democracy. Kapag sinasabi nating democracy, meron tayong direct democracy at indirect democracy. Kapag sinabi nating direct democracy, ang tao po, ang taong bayan, sila po diretso ang bumoboto. Okay, may boses po talaga itong taong bayan. Sila po talaga ang bumoboto sa mga ginagawang batas. Example po ng direct democracy ay makikita po natin noong mga sa Greece, noong ancient Greece, na kung saan ang lahat ng boses ay pinapansin talaga, particularly sa Athens. Next po, kapag representative democracy, ayan, yung mga taong bayan, ang taong bayan, ulitin ko, kapag representative democracy ha, wait lang, open tayong cam. Okay? Kapag sinasabi nating representative democracy po, ayan, ito po yung type ng democracy na kung saan, yes, ang kapangyarihan ay nasa taong bayan pa rin, pero ayan, this time po, bumupili na po sila, ng mga, lawmakers na gagawa para sa kanila. Okay? Ang tawag dyan, representative democracy or indirect democracy. Okay, example po niyan ay ang Pilipinas. Yes, may demokrasya sa Pilipinas, pero ang ginawa natin, bumoboto tayo, ginagamit natin ang ating kapangyarihan, ang demokrasya, para pumili ng mga leader na gagawa ng batas para sa atin. Ang tawag dyan, representative democracy, indirect democracy, or example ng republic. Okay, republic. Example, Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, ginawa siyang Republika ng Pilipinas kasi republic din tayo, tapos democratic din tayo. Bakit democratic? Kasi, pinapractice natin ang ating, nag-practice tayo ng suffrage. Okay, tayo mismong pumipili ng umupo sa pwesto. Bakit tayo republic? Kasi nga, pumipili tayo, ayan, yes, may constitution, ayan, at syempre, yung pumipili sa atin, sila na po ang gumagawa ng batas para sa atin. Okay, nagets po ba? So, papasok tayo sa monarchy. Na-explain ko na ito kanina, hari at reyna. Ayan, galing sa bloodline. Kapag sinasabi nating absolute monarchy, ang lahat ng sinasabi ni hari or ni reyna, ayan, yan po ang masusunod. Pero kapag sinabi po natin na constitutional monarchy, ang lahat po ng sinasabi ni hari at reyna na kanilang inuutos ay nakabase po sa constitution na kung anong meron sila sa kanilang place. Ang example ng constitutional monarchy ay ang United Kingdom. Yes, or Great Britain. Ayan, next po tayo, oligarchy. Okay, kapag sinasabi nating oligarchy, ito ay ruled by a small elite group. Ang keyword natin dyan, few. Okay, selected few. Ulitin natin, selected few, oligarchy. Next po, meron tayong aristocracy. Kapag sinabi naman nating aristocracy, yung mga namamahala sa type of government na ito is yung mga mayayaman. Okay, ang mga mayayaman, sila po ang namamahala dito, aristocracy. Next po, ayan, autocracy, autocratic or autocracy. Ayan, ito po, ayan, ay type ng government na kung saan ang buong kapangyarihan ay hawak ng isang tao. Okay, ulitin ko, ang lahat ng kapangyarihan ay hawak lang po ng isang tao. Ang example nito ay yung mga dictator. Okay, dictate. Patayin mo yan. Namatay ka talaga. Ayan, sige. Dagdagan po natin. Meron tayong 12. Ika-7 po, authoritarianism. Okay, kapag sinabi nating authoritarianism, okay, limited na lang po ang iyong freedom. At syempre, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa itaas. Ayan, next tayo, totalitarianism. Yan na po. Okay, totalitarianism medyo harsh na type ng
ng pamamahala na kung saan, ayan, kontrolado po ang lahat ng iyong, yes, ginagawa. Example nito is North Korea. Ultimo yung damit mo, pananamit mo, kontrolado, bawal kang gumamit ng pulang damit kasi ang pulang damit ay para sa asawa lang ng kanilang leader. Bawal kang gumamit ng internet connection, lalo na, okay, bawal kang gumamit ng internet connection, dapat ganito, nasa bahay ka na, dapat ganyan, dapat ganon, bla 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 bla, maraming batas po. Okay, at kapag hindi ka susunod, syempre, ayan, may mangyayari sa'yo. Either ikukulong ka, paparusahan ka, or ano pang mangyari dyan. Example mo ng totalitarianism ay North Korea. Next po tayo, theocracy. Okay, ruled by religious leader. Ang example mo niyan ay Iran, ayan, at Vatican. Next po, bureaucracy naman po. Kapag bureaucracy naman po, ang mga namumuno dito ay hindi po inelect. Hindi po, ayan, inelect, bureaucracy. Next, unitary. Unitary, katulad po ng Pilipinas. Okay, unitary tayo, medyo may pagka-unitary tayo kasi ang central government, yung pinaka nasa taas, sila po ang nagakontrol ng kapangyarihan. Okay, at last one, anarchy. Kapag sinabi nating anarchy, wala talagang gobyerno. Ulitin ko, walang namamahala, anarchy. I hope na-gets po natin. I hope na-gets po natin yung different types of government. Papasok po tayo ngayon sa next number. Number 6. Under Philippine citizenship law, a child born abroad to Filipino parents is still considered a Filipino citizen. Which citizenship principle justifies this classification? A. Jus soli. B. Jus sanguinis. C. Naturalization. Or D. Dual allegiance. Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito. Ayan, sige. Shout out kay Ma'am Janet Alicia. The Philippines is a republic with a presidential form of government wherein power is equally divided among 3 branches: legislative, executive, at judicial. Ayan, maraming salamat, ma'am. Thank you po. Tama po, tama. Ayan, sige, explain natin. Under Philippine citizenship law, a child born abroad to Filipino parents is still considered a Filipino citizen. Okay? Which citizenship principle justify this classification? Ayan. Okay, mukhang nangyari na po ang ating kinakatakutan dahil okay, sa number na ito, ayan, nagkaroon po tayo, okay, ng fruit salad. Okay, kapag sinasabi nating fruit salad, may sumagot po ng letter A, may sumagot po ng letter B, may sumagot ng letter C, at syempre, ayan, may sumagot ng letter D. Diyos ko po, anong letter D? Bakit ka sumagot ng letter D? Ayan, sige. Under the Philippine citizenship law, kapag daw po, ayan, ang bata ay pinanganak sa abroad to a Filipino parents, okay, tinatawag pa rin siyang Pilipino kahit hindi siya pinanganak dito sa Pilipinas. Ano daw po ang principle na nagja-justify dito? Unang-una sa lahat, hindi po dual allegiance. Wala na pong dual allegiance, okay, sa context ng social studies, okay, na yes po, sa context natin. Meron lang tayong naturalization, jus sanguinis, at jus soli. Okay, start tayo sa naturalization. Kapag sinabi nating naturalization, ito po yung process, okay, na kung saan gusto mong, okay, palitan ang iyong citizenship. Ulitin ko, naturalization, ito yung kung gusto mong palitan ang iyong citizenship. Example, isa kang Amerikano, tapos gusto mo pumunta dito sa Pilipinas at gusto mong maging Filipino citizen na, okay, mag-undergo ka po ng naturalization. Yun po, yun. So, meron tayong letter A at letter B. Kapag sinabi po nating jus soli, ito po ay yung, okay, power mo, okay, citizenship based by sa lupa. Kapag jus soli, based sa dugo. Balik tayo dito sa tanong. Under Philippine citizenship law, kapag daw ang pinanganak na Pilipino, kapag daw ang Pilipino ay nanganak sa abroad, ayan, ano daw po? Pilipino pa rin ba yan siya? Yes po. Kasi as long as ang kanyang nanay ay Pilipino, ang kanyang tatay ay Pilipino, may nananaytay na dugo, okay,
Pilipino sa kanya, isa pa rin po siyang Pilipino kahit saan pa siya ipapanganak. Yan po ang ating Philippine Citizenship Law. At nag-follow po tayo sa Jus Sanguinis. Kaya may nakita pa akong sumagot ng letter A, pakilapit po ng kanyang face, pakilapit po ng face. Mm, mm, Kasi kapag sinabi nating use soli, right of soil yan. Okay? Use soli, right of soil yan. Ito yung kung saan ka pinanganak, yan ang citizenship mo. Ulitin ko, right of soil, kung saan ka pinanganak, yan ang citizenship mo. Ayan, sige, sige, sige. I hope na gets nyo po. Okay, magbibigay tayo ng another example. Okay, after this. Okay, ulitin natin. Meron tayong use sanguinis, use soli at naturalization. Okay, use sanguinis, use soli at naturalization. Kapag sinabi natin use sanguinis, right of blood. Okay, kahit saan ka pa ipanganak. Okay, kahit saan ka pa ipanganak. Okay, basta ang nanay mo Pilipino or kahit sa sinong dalawa may Pilipinong nananalaytay sa dugo mo, Pilipino ka pa rin. Okay, example po. Ito naman, example natin. Child born abroad to Filipino parents is still a Filipino citizen. O, di ba? Next, use soli. Kapag sinabi natin use soli, right of the soil. Ito po, yung kung saan ka pinanganak, okay, yun yung citizenship mo. Example, pinanganak ka sa Amerika. Diretso, American citizen ka na kaagad. Kaya, ang nakalagay sa bullet natin, citizenship based on place of birth. Ayan, sige, sige, sige. Okay, example, child born in US is a US citizen regardless of parents and personality. Pero what if? Ulitin ko, what if isa kang Pilipino? Tapos, ayan, nabuntis ka at ipinanganak mo ang iyong anak sa Amerika. Anong tawag sa anak mo? Isa ba siyang jus sanguinis or jus soli? Okay, nagets natin na kapag nasa Amerika ipapanganak, okay, diretso nilang nanakawin ay kukunin or okay, kilalanin ang anak mo as American citizen. Pero sabi naman ng Pilipinas, may dugo kang Pilipino, Pilipino ka. That's the time po, ayan, na matatawag na nating dual, okay, citizen. Okay, dual citizenship na po. Yun kasi pwede siyang tawaging Pilipino, pwede siyang tawaging Amerikano kasi doon siya pinanganak. Ayan, at last one, naturalization. This is the legal process for a foreigner to acquire citizenship. Okay, this is a process for a foreigner to acquire citizenship. Ayan, sige, sige, sige. I hope na gets po natin. Proceed tayo sa number 7. When the Supreme Court strikes down a law passed by Congress because it violates the Constitution, which branch of government is performing its constitutional role? Is it legislative? Is it executive? Is it judiciary? Or is it ombudsman? Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito. Ayan, sige, sige, diretso na tayo, diretso natin. Nakikita po natin sa comment section ang sagot nila. Okay, yes, ayan, karamihan po ay sumagot ng letter C, pero may nakita po ako ang sagot niya is letter B. Okay, may nakita ko na ang sagot niya is letter B. Apat sila. Pero sige, pagbibigyan natin, explain natin to. When the Supreme Court strikes down a law passed by Congress, because it violates the Constitution, which branch of the government is performing its constitutional law? Okay, legislative, executive, judiciary, or ombudsman. Alisin na natin itong si ombudsman kasi meron lang tayong 3 branches of government. Ang tinatanong, anong branch of government? Ulitin ko, ang 3 branches of government, meron tayong executive, meron tayong legislative, at judiciary. Pero anong tinatanong dyan? Okay, etong Supreme Court, Korte Suprema, ayan, medyo may pinuntirya sila, may chinek silang batas.
Ang tanong, saan makikita itong Supreme Court? Sa executive ba, sa legislative ba, or judiciary? Okay? Kapag sinabi kasi nating executive, yan po yung branch ng government na kung saan makikita natin si presidente, si vice presidente at mga kabinete niya. Kaya hindi siya magiging sagot. So meron na lang tayong letter A at letter C. Pero nakita ko kanina may isang sinaniban siguro ng hindi natin malaman-laman kung anong kampo ng kadiliman at ang sinagot niya ay letter B ay letter A. Kapag sinabi nating legislative, ito ay pumapatungkol, ayan, sa branch ng government na kung saan sila, ang gumagawa ng batas. May gumawa ba ng batas dyan? Walang gumawa ng batas. Walang gumawa ng batas, kaya hindi mo dapat gagawing sagot yung letter A. Diyos ko po, apat pa naman kayo. Ayan. Sige, tandaan niyo po, ang sagot natin dito is letter C. Letter C po, ayan. Okay, isinulat na po ng ating mga secretary. Ayan, may mga secretary talaga ko sa season na ito. The legislative branch, Congress at Senate is responsible for making law. The executive branch, headed by the president, is responsible for enforcing law. The ombudsman is an independent office that investigates complaints of government misconduct. Ayan. Kaya ang sagot natin is letter C. Ayan, very good po sa mga nag-summarize. Executive, President, Vice President, Legislative, Senators at House of Representatives. Judiciary po, ayan, Supreme, Korte Suprema. Ayan, Legislative, responsible for making laws. Ayan, very good po. Ayan, meron tayong ombudsman, blah, 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 judicial branch. Ayan, very good po. Very good po sa mga nagsasummarize para sa ating sa ating mga kumare. Ayan, I hope na-gets nyo na po ito. Kung hindi nyo pa ito na-gets, ayan, ewan ko na lang po. Proceed tayo sa number 8. Okay? If the Philippine Congress passes a law that contradicts the Bill of Rights and the President signs it, what legal safeguard allows the judiciary to stop the implementation of this law? Okay, is it presidential veto? Is it legislative override? Is it judicial review? Or letter D, police power? Magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito. Okay, sige. Explain natin. Ayan, nakikita po natin ang sagot nila ay, ayan, sumasagot sila ng letter C. May sumagot ng letter D. May sumagot po ng letter D. Diyos ko po, aray ko naman. Sumasakit ang aking brain at sumagot po ng letter D. Ayan, sige. Explain natin. If the Philippine Congress passes a law that contradicts the Bill of Rights, ibig sabihin, ang kanilang ipinas na batas ay hindi po, okay? Hindi po nag-join. Okay? At kinakalaban nito ang ating Bill of Rights. Makikita yan sa Constitution. Ayan. At etong si President may paghahunghang din at pinirmahan siya. Ano daw po ang kayang gawin ng judicial branch? Okay, what legal safeguards allows the judiciary to stop the implementation of this law? Kasi tatlo silang pinakapangyarihan. Okay, meron tayong executive, may legislative at, yes, judicial branch. Ano po ang gagawin niya? Syempre, okay, kapag sinabi natin, kapangyarihan, okay, ng judiciary, hindi niya po sakop ang presidential veto. Ulitin ko, hindi niya po sakop ang presidential veto. Kasi kapag sinabi nating presidential veto, ito po ay kapangyarihan nino ng presidente. So between B, C at D, ayan, hindi rin po natin gagawin itong sagot na legislative override. Kasi when we say legislative override, ito po ay kapangyarihan ng Congress para
okay, ma-override ang presidential veto para maipabalik ito. Okay? Next, ayan dapat nangangailangan po ito ng two-third of, okay, two-third po ng boto ng both houses. Okay, nagets po ba? Yes, at last one, ayan, ang police power, malayong-malayo na talaga. Kasi kapag sinabi nating police power, inherent power of the state. At Diyos ko po, limitation ang sagot ng isa dyan. Limitation ang sagot ng isa dyan. Sana mas-stress ka para mas-stress din ang iyong bangs ngayong gabi. Tinamang bangs ko, bagong gupit tayong today. Kaya ang aking mode tonight ay Legendary Sipan. Ayan, sige. Okay, sa number 8 pang ating magiging sagot is what? Very good po, judicial review. Ulitin ko, ang ating sagot po is judicial review. Kasi when we say judicial review po, ito po ay kapangyarihan ng judicial branch, particularly po, okay, especially ang Korte Suprema. Ito po ang nag-aalaw sa court na mag-declare ng isang batas unconstitutional. Okay, kaya, okay, parang naging safeguard yan siya. Okay, itong judicial review, naging safeguard siya. Ayan, para naprotektahan yung Bill of Rights. Okay, at last one, ayan, ang ginagawang ganon-ganon, yung parang pwedeng mag-check siya kung tama bang ginagawa ng isang branch, chine-check kung tama ang isang branch, ine-evaluate kung constitutional ba itong o hindi. Ang tawag dyan, check. Okay, ang tawag dyan is check and balance. Ulitin ko, ano ang tawag? Check and balance. Ayan, sulat natin para sa inyo. Check and balance po. Ayan. Sige, I hope na gets po natin. Okay, para mas lalo nating maintindihan, ayan, inilagay ko na po para sa inyo. Executive branch, ang head dyan, president, pero makikita pa rin natin dyan si vice president. Okay, next po, ang role nila, nag-enforce ng batas, nag-administer ng batas. Ang mga office dyan, okay, office ng mga kabinete, si President at si Vice President. Siyempre, mga government agencies din nakasama dyan sa branch na yan. Next po, ayan, meron tayong legislative branch at judicial branch. Unahin muna natin itong si legislative branch. Okay? Sila po ang gumagawa ng batas. Pero nang dahil po, ayan, sa Jones Law, during the American regime, okay, yung pananakop po ng mga Amerikano sa atin, ayan, nang dahil sa Jones Law, nagkaroon po tayo ng bicameral system. Kapag sinabi nating bicameral system or bicameralism, ayan, na nahati po sa dalawa. Okay, nagkaroon tayo ng upper house at lower house po sa legislative branch. Kapag sinabi natin na upper house, ayan, ito po ay about, okay, sa Senado. Okay, kapag lower house naman, ito ay tumutukoy sa House of Representative. Okay? Next, kapag Senado, meron tayong 24 Senado at every 3 years may election pero 12 lang po. 12 lang po ang hinahalal. Kasi po, ang term po ng bawat senator ay 6 years po. Para siyang nasa executive, pareho lang ang term nila. Ang senator, ulitin ko, ang kanilang term po, ayan, is 6 years. Okay? Saka na matapos nila ang kanilang 6 years bago sila tatakbo ulit. Okay? Nagets po ba? At syempre, every 3 years, okay, 12-12 po. 12-12 po ang inahahalal. Ayan. At last one, meron tayong judicial branch. Kapag sinabi natin judicial branch, ang role nito, ayan, nag-interpret ng batas. Ayan, nag-interpret ng batas, nag-check kung constitutional ito at hindi. At syempre, ang kanilang head ay ang Korte Suprema. Ayan, very good, very good, very good. Proceed po tayo sa number 9. If a person is detained without a court order or legitimate legal process, what legal remedy can be filed to compel the authorities to bring the detainee before a judge and justify the detention? Ano po ang sagot natin dito? Magbibigay po ako ng 15 seconds.
Ayan, sige. Okay, explain po natin. If a person is detained without a court order or legitimate legal process, what legal remedy can be filed to compel the authorities to bring the detainee before a judge and justify the detention? A. Writ of amparo. B. Writ of habeas corpus. C. Writ of kalikasan. Or letter D. Writ of mandamus. Ano bang sinasabi dyan? Okay, ang sinasabi dito sa number 9, ano daw po? Okay, ang tawag sa writ na kung saan, ayan, china-challenge nito ang unlawful detention na kung saan kailangan, okay, maging present sa court itong taong to na kung saan ay suspect or may kasalanan. Okay, ang sagot po natin dyan is habeas corpus. Ulitin ko, ang sagot dyan, habeas corpus. Sabi pa nga, 'di ba? Sabi pa nga nila para mas lalong maintindihan or matandaan ito, ang kanilang term is bring me the body. Okay, bring me the body. O 'di ba? Pinatawag, okay? Pinatawag yung detainee sa loob ng isang okay? Sa loob, okay? Sa isang court, ayan, na may judge para ma-justify kung bakit siya na-detent. Ayan. At may nakita pa akong sumagot ng writ of amparo. Pakilapit ulit ang FES ng sumagot ng writ of amparo. Something like that ang pagkakalapit. Pupukpukin ka namin. Kasi, ayan, mali po. Hindi po writ of amparo. Kasi kapag sinabi nating writ of amparo, ito po ang writ, ayan, na kung saan pinoprotektahan niya po, ayan, ang taong bayan, ang mga tao, ayan, laban sa threat para sa kanilang life, liberty, at security. Okay? Ang example po nito, ayan, ang writ of amparo, ayan, is yung mga cases katulad ng enforced disappearances, pati ang extrajudicial killing. Okay? Kasi nga, hindi po sila naibigyan ng security at syempre yung life nila, okay, medyo nategi sila agad kahit hindi pa nila, okay, na ano yung kanilang sarili. Okay, kahit hindi naman sure kung totoong okay, drug addict, pusher sila or not. Ayan, syempre, next meron tayong writ of kalikasan at writ of mandamus. Kapag sinabi naman nating writ of kalikasan, yan siguro yung pinaka-easy na i-explain natin about sa writ na meron tayo dito sa Pilipinas. When we say writ of kalikasan, this protects the right of a person to a healthy environment. Ang karapatan ng isang tao, okay, ng isang mamamayan na okay, makalasap ng isang magandang environment. Okay? At last one, writ of mandamus. When we say writ of mandamus, ayan, this refers, ayan, to, ayan, a writ na kung saan pwede kang mag-order sa korte na pagalawin ang isang government official dahil nag-neglect siya ng kanyang responsibility. Ulitin ko, kapag sinasabi nating writ of mandamus, ito po yung kapangyarihan daw po, ayan, ng isang tao na, okay, pwede siyang mag-order sa korte, ayan, na, okay, gagawin niya ang kanyang duty sa gobyerno, yung isang taong to kasi nag-neglect na siya ng kanyang responsibility. Ang tawag dyan, writ of mandamus. Ayan, I hope na-gets nyo po siya. Pero, ayan, para mas lalo nating magets, ayan, pwede nyo na siyang screenshot or anumang gagawin nyo dyan, nilagay ko na rin po. When we say habeas corpus, nag-protect sa illegal detention. Okay, bring me the body, sabi nga nila. So next po, writ of amparo. Kapag sinabi nating writ of amparo, nag-protekta daw ng life, liberty, at security. Last one, meron tayong writ of habeas data, kalikasan, at mandamus. Kapag sinabi nating data, ayan, ito yung nagproprotekta sa iyo, okay, para hindi magamit ang iyong mga information, kaya protects privacy, okay, and control over personal data. Writ of kalikasan, pinaka-easy kasi right to healthy environment. At last one, right of continuing mandamus or writ of mandamus. Ayan, ito po yung, okay, pwede mong sabihan, pwede mong ipagalaw yung mga nasa pwesto para gawin ang kanilang obligation. Ayan, very good po. Proceed po tayo sa next question. Number 10. Which Filipino leader is known for establishing the first Philippine Republic in 1899 and leading the country
during the Philippine-American War? Is it Emilio Aguinaldo? Is it Andres Bonifacio? Is it Manuel L. Quezon? Or Jose P. Laurel? Ano pong sagot natin dito? Ano pong sagot natin dito? Paki-comment lang po. Ayan, while answering, paki-share po ng ating live. Paki-share po ng ating live. Ayan. Ayan, nakikita ko po ang sagot nila. Ayan, medyo okay, marami na po ang tumatama. Sige. Ayan, very good. Very good po. Okay, ang sagot po nilang lahat ay Emilio Aguinaldo. Ayan, Emilio. Yes, yes, very good. Very good po. Ayan. It means, ayan, may medyo knowledge tayo for Emilio Aguinaldo kasi alam naman natin di siguro na siya ang first president of the Philippines. Siya ang first, okay, president. Ang tinatawag natin na revolutionary president. Andres Bonifacio, hindi yan naging presidente. Manuel L. Quezon, second president, Commonwealth, ama, okay, ng wikang pambansa. Jose P. Laurel, third president of the Philippines. Ayan, siya pang presidente during the Japanese Republic. At syempre, ayan, tinatawag siyang, yes po, very good po. Siya po ang tinatawag na president, ayan, during the Puppet Republic. Ayan, so meron tayong Agi Kilaos Rocky Maggar Macmar Akira SR Aki Duterte BBM. Ulitin natin, ano ito? Agi Kilaos Rocky Maggar Macmar Akira SR Aki Duterte BBM. Sige. Kapag sinabi natin Agi Aguinaldo, Ke Quezon, La Laurel, O Osmeña, Ro Rojas, Ki Quirino, Mag Magsaysay, Gar Garcia, Mac Macapagal, Mar Marcos, Aki Aquino, Ra Ramos, S Estrada, R Arroyo, Aquino ulit, Duterte at syempre yung pinakalas at yung present na president natin ay si BBM. So meron tayong Aguinaldo Quezon Laurel, Osmeña Rojas Quirino, Magsaysay Garcia Macapagal, Marcos Aquino, Ramos Estrada, Arroyo Aquino, Duterte at BBM. So next time po kapag tatanungin tayo sa board exam, sino ang 4th President of the Philippines, 7th President of the Philippines, 8th President of the Philippines, alam na po natin agad kung ano ang ating isasagot. Pero don't worry, okay, sa next session natin, okay, more likely this coming July, medyo intensive, ibibigay po natin isa-isa kung ano nga ba ang lumalabas sa bawat presidenteng iyan. Okay, don't worry, babalikan pa rin natin ang, okay, ang subject na ito at doon po ayan medyo papasok na tayo sa loob kasi kung mapapansin nyo medyo basic pang ating mga topic ngayon. Next po tayo number 11. Which event led to the mass mobilization of citizens in military defection that eventually forced President Marcos to step down in 1986? Ayan, is it Plaza Miranda bombing? Is it Manila hostage crisis? Is it EDSA People Power Revolution or Mendiola Massacre? Ayan, I hope kahit siguro hindi na to ibabasa, kahit hindi na to gamitan ng critical thinking skills dito, alam na agad natin ang sagot, di ba? Kasi po, ayan, kaya nakaalis itong si Marcos kasi nga nagkaroon tayo ng EDSA, People Power Revolution. Kaya ang sagot natin is letter C. Letter C po. Ang sagot natin is letter C. Number 12. Who is recognized for institutionalizing the Build program and an aggressive anti-drug campaign during their presidency? Is it Fidel V. Ramos, Rodrigo Duterte, Joseph Estrada, or Gloria Macapagal Arroyo? Kaya anong sagot po natin dyan? Ayan. Very good po. Okay? Very good po. Ang ating sagot po is Rodrigo Duterte. Diyan pa lang po sa anti-drug, alam na natin na si Duterte yan. O, Duterte. Ayan. Duterte. Yes, si Rodrigo Duterte po. Ang daddy natin na nasaan na siya ngayon? Yes, nasa The Hague, Netherlands po siya. Ayan. Joseph Estrada era para sa mahirap.
Okay, siya po ang ama ng masa. Okay, next, Fidel V. Ramos. Ayan, Fidel V. Ramos. Yes, siya po ang before kay Arroyo. Ayan, next tayo. Hindi, before kay Estrada. Agikila Osroki Bagarmo, Akira SR. Akira. Okay, after ni Ramos, si Estrada. Okay. Next, ayan, Arroyo. Yes po, yung I am sorry. Ayan, siya po yan. Siyempre, sa kanya po yung Hello Garcia na issue. Ayan. So, proceed po tayo sa number 13. Number 13, which issue exposed in 2013 involved the misuse of lawmakers Priority Development Assistance Funds or PDAF and implicated high-profile personalities. Is it fertilizers fund scam? Is it pork barrel scam? Is it Hueteng scandal? Or hello, Garci controversy? Ayan. Sige, sige, sige. Ano daw po ang ating sagot sa number 13? Ayan. Thank you po, Ma'am Janet Alicia. Era para sa mahirap. Ama ng masa. Si Erap yan. Si Joseph Estrada yan. Fidel V. Ramos. Okay, siya po yung sa kanya po yung Pilipinas 2000. Okay? Next po, ayan, si Joseph, si Arroyo po. Ayan. Gloria Macapagal Arroyo, ayan, medyo may issue siya sa corruption. I am sorry. Ayan, so dito po tayo sa number 13. Sino naman po? Ayan, ano naman po ang dito na kung saan okay, na-involve daw po ang mga okay, malalaking personalities dito sa Pilipinas okay, sa isang paggamit, illegal na paggamit sa Priority Development Assistance Fund. Kung natandaan nyo pa po si Janet Napoles. Si Janet Napoles, yan po ay pumapatungkol sa isyung pork barrel scam po. Pork barrel scam. Number 14, during custodial investigation, which of the following is key Miranda right guaranteed to person under arrest in the absence of which can nullify any statement given to police authorities? Is it right to vote, right to remain silent, right to travel, or right to bail? I will give you 15 seconds to answer this one. Okay, last 10 items na lang tayo at see you tomorrow. Ayan, sige, sige, sige. Basahin natin at explain natin. During the custodial investigation, which of the following is a key Miranda right? Okay, kapag sinabi nating Miranda right, ayan, marami kasi yan siyang meaning. Okay? Okay, basahin muna natin ulit. Miranda right, guaranteed to any person under arrest in the absence of which can nullify any statement given to police or authority. Right to vote, right to remain silent, right to travel, or right to bail. Okay, ayan, sige, very good, very good. Okay, medyo tama po ang sagot ng majority, almost lahat. Ayan, almost lahat. Yes po, ang sagot po natin dito is Miranda right po. Okay? Kapag Miranda right rather, ang sagot natin is right to remain silent. Kasi any statement na lalabas sa bunganga mo ay pwedeng gamitin sa'yo. Okay? Kaya pwede kang mag-right, okay, to remain silent. Anong tawag dyan? Miranda rights po. Ayan, very good, very good. Ito po yung legal right. Kapag sinabi nating Miranda right, ha? Ito po yung legal right na kaya pwedeng gamitin okay, ng isang tao kapag siya ay ini-interrogate. Okay? So, right to remain silent yung isa. Yung next po, right to an attorney. Kailangan may attorney siya. Okay, sa tabi niya para okay, alam niya naman siguro kung ano yung mga dapat sabihin at alam niya yung mga batas-batas. Next po, ayan, kung hindi niya kaya ng attorney, magbibigay po ang state ng attorney. Okay? Para okay, protektahan siya. Okay? Or right to appointed counsel.
Ayan. Kaya ang sagot natin dito is letter B po. Number 15. Which Philippine Constitution was ratified during the American colonial period and established a Commonwealth government with the United States retaining sovereignty? Is it 1899 Constitution? Is it 1935 Constitution? 1973 ba to or 1987 Constitution? Ayan, magbibigay tayo ng 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Ayan, sige, may sumagot po ng letter D. May sumagot ng letter B. Ayan, sige. So, kailangan pala natin tong explain. Okay, ang tinatanong dito, ayan, marami ang sumagot ng letter D. Okay, what Philippine Constitution was ratified during the American colonial period and establish a Commonwealth government with the United States sovereign authority. Ay, may sumagot ng letter A. Diyos ko po. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C at letter D. Ayan, fruit salad po tayo sa number 15. Hindi ko po, okay? In-expect na mag-fruit salad tayo sa number 15. Tandaan po natin, ang tinatanong dyan is during the American period. Okay? Andito pa yung mga Amerikano, sinasalakay pa tayo. Ang lahat ng sumagot ng letter D, 1987 Constitution, ginagamit pa rin yan hanggang ngayon. Ang tanong, ang namamahala ba sa Pilipinas, Amerikano? Hindi po. Kaya dapat hindi nyo po gagawing sagot yung letter D. At madami kayong sumagot ng letter D. Diyos ko po. Na-stress ako sa inyo. Na-stress ako sa inyo. Ayan. Stress ako sa inyo. Tandaan nyo kapag 1987 Constitution po yan, during kay Cory Aquino na yan, at hindi na po yan, okay, sa panahon ng mga Amerikano. Next po, 1973, during po yan kanino? Kay Marcos. Okay? Nung si Marcos ba, may Amerikano dito? Wala po. Kasi Amerikano man ang tinatanong dyan. O daw? Okay, ay yung mga Amerikano. Kaya dapat, hindi natin gagawing sagot yung 1973. So, between 1899 at 1935, ano ang gagawin nating sagot? Okay, between 1899 at 1935, ang gagawing sagot natin is letter B po. Letter B po ang ating gagawing sagot. Ayan, na-stress ako sa inyo. Kasi kapag 1899, ayan, ang puso. Ayan, sige po ma'am, magka-heart attack tayo ngayon. Ayan, sige. Kapag sinabi nating 1899 Constitution po, ito po ay nangyari. Okay? During the Spanish colonial era, Spanish colonial time pa. Bakit? Kasi nga, yan ay during sa biak na ba to? Or, ayan, Malolos Constitution. Ulitin ko, Malolos Constitution, 1899. Okay? Constitution during the American regime, 1935. O, American man ang tinatanong, kaya ang sasagot natin ay American. Ayan. Diyos ko, hindi kayo nagtiting. Ayan, sumasakit ang ulo ko. Need ko siguro ng Losartan ngayong gabi. Losartan, where are you? Ayan, sige. Number 16 tayo. Yes po. 265 po ang aking BP na stress kasi may sumagot po. May nasumagot po ng 1987. Okay, number 16. Which constitution gave the president legislative powers through decrees and establish a parliamentary system where the president was both head of state and head of government? Okay, anong sagot natin dito? Is it 1935 Constitution, 1899 Constitution, 1973 Constitution, ayan, or 1987 Constitution? Yes po, naha-high blood talaga ako ma'am paminsan kaya need ko po talaga ng magsasabi kung need ko na magpa-BP or not. Ayan, kaya yung mga anak ko sinasabihan ako kung kailan ako magpapa-BP or not or kung kailangan ko ng Losartan. Ayan. Sige pa, paki-share po ng ating live. We still have 9 items remaining. Ayan, ano bang tinatanong dito? Okay, ano daw po? Okay, ang constitution na nagbibigay po, ayan, sa president ng legislative powers. Kung ibig sabihin, anong constitution dyan sa mga choices, okay, ang nag-fusion si presidente. Okay, itong executive branch, nag-fusion pati ang legislative branch.
Anong sagot natin? Is it 1935, 1899, 1973, or 1987? Ayan, buti naman. Okay, gumagaling ang aking mga anak, mabuti ang aking anak, mabait ang aking mga anak, at tama po ang kanilang sagot lahat. Ayan, buti naman po at walang nagkamali dahil ang tamang sagot is 1973 Constitution po. Ayan, 1973 Constitution. Ayan, dito po sa Constitution na ito makikita natin, ayan na, wala, okay, ang legislative branch po, ayan, ay same lang po, ayan, nag-fusion si legislative at presidential branch. Ayan. At syempre, kapag tatandaan po natin always kapag, okay, kapag ah, 1973 Constitution, ayan, kapag 1973 Constitution, naging issue po, okay, yung isang ginawa nilang batas na kung saan ang lahat daw po ay may karapatan ng bumoto. Ulitin ko, nung 1973 lang po, ayan, ang lahat ay may karapatang bumoto. Okay? Lahat po. Kasi dati kasi kapag hindi ka marunong bumasa, hindi ka marunong sumulat, hindi ka pwedeng bumoto. Okay? Only the literate people can vote. Pero nang dahil sa 1973 po, lahat na po ay may karapatang bumoto. Okay? Yung mga illiterate, ayan, pwede na silang bumoto. 1973 Constitution po. Yan. Number 17. What is a key democratic innovation introduced by the 1987 Constitution that was not present in the 1899, 1935, or 1973 Constitution? Okay. Is it National Language Declaration? Is it parliamentary form of government? Is it creation of independent constitutional commission or strong presidential power? Okay, ano pong sagot natin dito sa number 17? Ayan, sige. Wait tayo sa sagot nila. Okay, very good po. Ayan. Dahil hindi na nila alam ang mga sagot, ang kanilang isasagot, ayan, nag-power off, daw sila dahil mahaba. Mga anak kong stress ang aking buhay. Ayan, dahil hindi nila alam ang sagot, letter C ang kanilang isasagot. Well, sa number 17, ayan, medyo pinalad kayo kapag ganun ang kanyang atake. Kahit hindi naman po siya appropriate, ayan, pero dahil sige, pagbibigyan, ang tamang sagot po talaga is letter C. Okay? What is the key democratic innovation introduced by the 1987 Constitution that was not present in 1899, 1935 at 1973? Yes po, letter C po talaga. Kaya pinalad po kayo sa iyong katarantatuhan. Ayan. Kasi nga, during the 1987 Philippine Constitution, ayan, nag-introduce po sila ng bagong democratic innovation na ang ine-aim po nila is to strengthen the check and balance, human rights, pati ang governance. So, yung mga medyo nadagdagan dito is yung Commission of Human Rights. Kasi bago talaga yan siya ginawa. Ulitin ko, Commission of Human Rights, bago yan siya ginawa. This 1987 lang po. Next, ayan, in-strengthen, pinaayos din po ang Civil Service Commission, Commission on Election at Commission on Audit. Ayan, very good po. Ayan, kahit na dinidemonyo kayo ng number 17 ay medyo tumama naman po ang inyong mga buhay. Kaya very good po. Ang sagot po natin is sa number 17 is letter C. Number 18 po tayo. Which president is widely credited for promoting the Filipino language and establishing Quezon City as part of National Development Plan? Is it Manuel L. Quezon? Is it Ramon Magsaysay? Or Corazon Aquino? Or Sergio Osmeña? Kung hindi nyo yan masagutan, kung may isang magkakamali dyan, Diyos ko po, mag-split talaga ako dito sa harapan ng screen. Okay, totoo, mag-split talaga ako kapag may magkamali. Diyos ko po, andyan na po ang pangalan. Tapos magkakamali pa tayo.
Ayan, sige. Which president, ayan, is widely credited for promoting the Filipino, okay, language and establishing Quezon City as part of National Development Plan? Very good po. Very good po. Ang sagot po natin is ay, Diyos ko. Pinagtitripan mo ko, JC. Ba't ka sumagot ng letter C? Gusto mo akong mag-split dito, JC? Andyan na po yung Quezon City. Ama ng bansa nag-promote ng Filipino language pero sumagot pa rin ang letter C. Okay? Dapat mag-split tayo ngayon. Mag-split tayo ngayon. Sige, sige. Wag na, joke lang, joke lang. Ikaw, JC, need mo talaga ng pangmalakasang suntok. Ikaw, na-stress ako sa'yo, na-stress ako sa'yo, na-stress ako sa'yo. Ayan, andyan na si Quezon, andyan na ang mama ng wikang pambansa, pero nag-letter C ka pa rin. Quezon, Corazon Aquino. Ay, stress ako sa'yo. Sige lang, sige lang, sige lang. Okay? Kapag, number 19 na po, number 19. Ayan, so before tayo mag-proceed sa number 19, ito po, okay, review lang po natin sa mga nakasama po, sa mga nakasama po sa ating okay, sa mga nakasama po sa ating live ano ba 'yan? Sa nakasama po sa ating GC. Okay, nakasama sa ating GC, i-review ko lang po kung na-watch niyo na itong mga okay, session na ito. Dalawang session sa Philippine History uploaded na po sa ating GC. Dalawang session for Asian and World History uploaded na. Dalawang session for Geography uploaded na. Sociocultural Anthropology i-upload ko tonight. Okay, next po, ayan, meron tayong Sociocultural Anthropology. Okay, uploaded na. Okay, at last one, Governance, Law, and Politics. Yan po ang ating upload ngayong gabi. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, sige, proceed po tayo. Proceed po tayo sa number 19. Ayan, number 19. Ano ang tanong? Ano ang tanong? Who was the first post-EDSA president who oversaw the drafting and ratification of the 1987 Constitution? Ayan, sige. Anong sagot natin dito? Number 19. Ayan, so more likely kung makikita ninyo ang ating mga tanong po, ayan, is about sa mga presidents. Ayan. So kapag nung umalis na daw po, itong tanong, nung umalis na daw po itong si Marcos, sino ang pumalit sa kanya? Okay? Ang nag-draft agad ng bagong constitution. Ang sagot natin is very good po. Letter B po ang sagot. Letter B po ang sagot. Okay? Diosdado Macapagal, siya po ang okay, siya po ang hindi corrupt, okay, na president. Ayan, okay, pinaka hindi corrupt na president. Yan po si Macapagal. Si Ramos naman po, Pilipinas 2000 ang lumalabas dyan. Next po, Corazon Aquino, yan ang sagot. Ferdinand Marcos po, ayan ang ano po sa kanya is parliamentary government dahil sa kanya. Number 2, tinatanong din po sa kanya, ayan, is yung martial law. Ayan, sige, sige, sige. Very good, very good, very good po sa number 19. At ngayon, number 20 po tayo. Ayan, pinapasplit na ako ni Ma'am Jeanette. Ayan, pinapasplit na ako. Huwag ka ganyan, Ma'am Jeanette. Ayan, baka ma-carried away ako, mag-split ako. Mag-split ako ngayon. Ayan, number 20. Which Philippine president launched the Philippines 2000 program and pursued economic liberalization, decentration, and peace negotiation with rebel groups during his administration. Ayan, so easy lang po talaga yan. Okay, easy lang po talaga yan. Okay, na-explain ko na po. Okay, yes po, wala nang magkakamali dapat dahil okay, kung magkakamali ka, uppercut ang mangyayari sa'yo. Yes po, na-train po talaga ko ni Manny Pacquiao. Ayan, kaya, ayan, siguro, ay nako, Diyos ko po, may sumagot ng letter A.
May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter C. Ayan, ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter C. Unang-una, alisin po natin itong si Benigno Aquino III. Kasi kapag Benigno Aquino III po, ayan, kailangan nating magets na sa kanya po ang K-12. Siya rin po ang daang matuwid. Okay? Benigno Aquino po. Yan. So, alisin na natin siya. Ang next nating aalisin po is si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi kapag si Gloria Macapagal Arroyo, okay, sa kanya po, ayan, during her regime, during her time po, napalitan ang pangalan ng DEX at naging DepEd ito. DEX to DepEd kay Gloria Macapagal Arroyo yan. So meron tayong Joseph Estrada at Fidel V. Ramos. Tandaan po natin kapag sinasabing Philippines 2000, Pilipinas 2000, kay Fidel V. Ramos po yan. Okay? Kay Fidel V. Ramos po yan. Kaya kapag ang sinasabi mo, Joseph Estrada, hindi po si Joseph Estrada ang sagot. Bakit? Okay? Siguro nahilo kaya kasi Joseph Estrada kasi 2000. 2000 ang nakasulat. Okay, dyan. Pero, tandaan po ninyo, kaya naging, okay, Pilipinas 2000 kasi nga, yan ang vinivision ni Fidel V. Ramos na kahit 1994 pa, ang economy daw po ng Pilipinas ay pang 2000 na. Okay, ang level economy ng Pilipinas na kahit 1994 pa, pang 2000 na daw po ang level ng economy. Kaya Pilipinas, 2000. Sa mga sumagot ng Joseph Estrada, malayo po yan. Hindi po yan si Joseph Estrada. Kasi kapag sinasabi natin Joseph Estrada, ayan, sa kanya po yung era para sa mahirap. Okay, sa kanya po yung tagline na yan. Okay, siya rin po ang ama ng masa. Ayan, sige, number 21. Who declared martial law in 1972, citing threats of communist rebellion and civil unrest, fundamentally altering the structure of Philippine democracy? Is it Manuel Rojas, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos, or Emilio Aguinaldo? Ano pang sagot natin dito mga chair? Ayan, very good po. Nakita na natin agad ang martial law. Okay, wala na sigurong magkakamali. Ang sagot natin dito is Ferdinand Marcos. Number 22. If a barangay chairman prohibits a local journalist from reporting on a council meeting without legal basis, which constitutional right is most directly violated? A. Right to suffrage. B. Freedom of the press. Ayan. C. Right to bail. Or letter D, freedom of religion. Ano daw po ang magiging sagot natin dyan? Letter A, B, C, or D. Ayan, sige, sige. Yes po, hindi na po pamukpok ang mangyayari ngayon. Uppercut na po agad. Okay, sa mga nagkakamali para instant may violet sa mata. Ayan. Ayan, number 22. Ano daw pa ang ating magiging sagot dito? Okay? If a barangay chairman, sagutan na natin. If a barangay chairman prohibits a local journalist from reporting. Okay, nawalan po itong, okay, nawala ang boses ng taong bayan. Okay? Anong nawala? Ang boses po. Ayan, ang makapagsalita, ang magmungkahi ng mga opinion. Okay? Pinaboto ba siya? Hindi po. Kaya hindi gagawing sagot yung letter A. Kasi kapag suffrage, pagboto yan. Next po, right to bail. Okay, magpiyansa. Okay, may nakulong ba dyan? Wala. Freedom of religion. May relihiyon ba dyan? Wala po. Kaya ang sagot natin is letter B. Clap, 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 clap. Very good po. Tama po ang sagot nating lahat. Number 23. Okay. Yes, sali kayo sa GC ng mga bardagulan lang. Okay? Yes. Number 23. A new law is passed penalizing social media posts that offend public figures. Okay? Without due process. Okay? What principle is more likely being violated? A. Right to education. B. Due process of law. C. Freedom of expression. Ayan. Or D. Ayan. Equal protection of law. So, kapag nag-post ka daw sa social media, ayan, tapos nakaka-offend ito sa public figure, ayan, magbabayad ka kaagad.
Okay, diretso. Anong nawala diyan? Siyempre ang due process of law. Very good po. Due process of law po ang ating sagot. Last two po sa gabing ito. If the president appoints his sibling to a high government post without going through the Civil Service Commission, what issue is most directly involved? Ayan. Is it nepotism? Is it libel? Is it judicial review? Or habeas corpus? Ano pong sagot nyo dyan? Ayan, marami ang sumagot ng letter A, marami ang sumagot ng letter B. Okay, walang sumagot ng letter C at letter D kaya hindi tayo fruit salad pero nabahagi po ang taong bayan sa letter A at letter B. Kaninong panig kaya ang mabablock eye sa number 24? Ang sumagot ba ng nepotism o ang sumagot ng libel? Okay, okay. Sige, basahin po natin ang ang tanong. Okay? Ang tanong, if the president appoints his sibling to a high government post without going to the Civil Service Commission, it means pabor-pabor. What issue is most directly involved? Nepotism or libel? Ano bang ibig sabihin ng libel? Ano bang ibig sabihin ng nepotism? Kapag sinabi natin na libel, it is the act of granting. Okay? Okay, libel ha, libel. Ito yung pagpapublish ng false statement na sumisira sa isang reputation ng isang tao. Ang tanong, may sinisiraan ba dyan? Sa tanong na yan. Wala po. Ang nangyari dyan, hindi niya po siniraan ang isang tao. Pero binigyan niya ito agad ng opportunity. Binigyan niya ito ng privilege, ng advantage. Kasi nga, okay, malapit sa kanya. Okay, kaya ang sagot po, nepotism. Connection, backer. Kaya kapag sagot mo is letter B, pukpuk ka sa akin. Ayan. Tagdakan natin, ang sagot mo letter B, pukpuk ka sa akin. Ayan. Ayan. Dalawang black eye para sa mga sumasagot ng mali. Ayan. Favor po, nepotism. Libel po, paninirang puri. Ayan. Humahabol pa nga yung iba. Ang sagot nila letter B pa rin. Diyos ko po. Ayan. Okay, nepotism is the practice of favoring relatives. Ayan, syempre. At libel, paninira. Very good po, Ma'am Jeanette. Ma'am Irma, nepotism is the unfair use of power in order to get jobs or other benefits for your family and friends. Ayan, number 24 na lang. Ayan, naligwak pa. Ayan, na-black eye talaga ang mga, ang mga napukpok natin. Ayan, number 25. Last item sa gabing ito. A citizen is arrested during a peaceful protest without a warrant or provocation. Okay? What legal safeguard should be invoked to contest the arrest? Is it writ of amparo, writ of kalikasan, writ of habeas corpus, or writ of certiorari? Ayan. Ano daw po ang sagot dito? Okay, ang sinabi diyan, inaresto daw po siya agad. Okay, kahit walang warrant. Okay, nabilanggo siya agad kahit walang warrant. Inarest siya. Okay, ano daw po ang nangyari diyan? Okay, writ of amparo, kalikasan, habeas corpus, or certiorari. Okay, kapag sinabi po natin kasing certiorari, malayong-malayo. Yan, kasi judicial remedy yan. Okay? Sa judicial branch po, yan.
Okay, kino-correct niya, okay, ang mga acts from the lower court. Okay, kaya hindi siya applicable sa pagdidetensyon. Okay, so meron tayong writ of amparo, writ of kalikasan at habeas corpus. Ang alisin natin siyempre, writ of kalikasan, letter B. Kasi nga, okay, wala naman sinabi diyang healthy environment. Di ba? So, okay, between writ of amparo at writ of habeas corpus po ang ating sagot. Okay? Kapag sinabi nating writ of amparo, ano ito? Yes po, protection against life, liberty at security. Kapag sinabi naman natin na writ, okay, of habeas corpus, ano ito? Okay, legal safeguard para maprotektahan mo ang iyong sarili, ayan na, mag-undergo due process. Okay? Kailangan maprotektahan mo sa loob ng court before ka ikulong at marami pang iba. Kaya ang sagot po natin diyan, habeas corpus po. Ulitin ko, ang sagot natin diyan, habeas corpus. Bakit po habeas corpus at hindi? Okay, bakit habeas corpus ang sagot at hindi amparo? Makinig po kayo. Makinig po. Okay, naging habeas corpus ang sagot kasi nga, okay, inaresto siya ng walang warrant, number 2. Number 2, ayan, number 2, kaya ginawang habeas corpus ang sagot kasi nga hindi naman siya pinatay. Okay? Well, hindi siya pinatay. Okay, kaya ang sagot po natin, wait lang. Naririnig ako. Ngayon pa ang last number para hindi ako marinig. Okay, ang sagot po dito, rate of habeas corpus po, letter C. Letter C po. Ayan, very good, very good, very good po. Ayan, naririnig na ako. Yes, very good po sa ating lahat. At natapos po natin ang 25 items ngayong gabi. Okay, see you po ulit. Ayan, para sa another productive night bukas. Okay, ng gabi. Okay, 8 p.m. tayo magsisimula until 9:30. Ayan, sige. Okay, good night po. I hope, ayan, madami po tayong natutunan. Okay, sa mga na-black eye po, ngayong gabi, ayan, bawi po tayo bukas. Bawi po tayo bukas sa mga na-black eye dyan. Ayan, hanggang dito muna tayo. Okay, sa mga hindi pa nakapag-enroll sa ating live session, ayan, just message me po at okay, continue pa rin po. Marami pa rin pong session ang hindi nating natatalakay kaya makakahabol at makakahabol pa rin po kayo if ever mag-e-enroll kayo. Sige. Okay, hanggang dito muna tayo ngayong gabi. Okay, see you po bukas 8 p.m. onwards. Hanggang dito na lang muna. Paalam!